Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magko-configure tayo ng HHRP sa GNS3. So, ang ibig sabihin ng HHRP ay Hot Standby Router Protocol. Router Protocol. Nakakalimutan ko kasi pero medyo mahirap bigkasin. So, pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga ina-upload ko na video. So, by the way, kung gusto niyong manood ng mga related sa Cisco, CCNA at saka CCNP, punta lang kayo dito sa aking playlist. Makikita niyo dito na CCNA, CCNP, GNS3, saka meron ding basic na packet tracer. So, balik tayo sa ating diagram. Ang gusto natin ma-achieve dito ay meron tayong dalawang router. So, example dito sa dalawang router, example natin ay meron tayong dalawang service provider na kung mag-down ang ating primary connection, meron tayong secondary connection. So, hindi sila yung i-design natin na network ay hindi sila mawala ng internet in case na dalawa yung nag-down. So, start na tayo. By the way, meron akong ginawa dito sa Pocket Tracer. So, basic lang. Medyo enhance natin dito sa GNS3. So, i-turn on ko lahat yung aking devices kasi naka-off sila lahat. So, ito yung mga ilalagay natin na IP address. Example natin, maglalagay tayo dyan ng loopback na example natin ay Google. Example natin, dyan yung IP ni Google at saka dito yung IP ni Google. So, mag-start na tayo dito sa router 1, sa router 2. So, by the way, yung mga icon na makikita nyo dito bago ako mag-start ay ito, dalawa ay yung tatlo dito sa baba ay switch. So, example natin, itong router din ito, pinalitan ko lang ng icon at saka router 2. Ito, pinalitan ko din ng icon na core switch. Switch ito, parehas to, pinalitan ko lang ng um, icon at saka ito yung switch din pinalitan ko ng icon ito PC at saka PC server pinalitan ko rin ng icon ito kasi PC to so example natin server so mag-start na tayo dito sa router 2 and i-open ko rin yung console right click ko yung PC1 so anong mga configuration na kailangan natin so mag-assign muna tayo sa basic mga configuration tayo maglagay tayo dyan i-on ko pala yung interface para makita ko. Dito sa mga interfaces, mag-assign muna tayo ng IP address. So, nasa router 2 tayo. So, interface, enable pala, then config terminal. So, punta tayo dyan sa interface path, ethernet 0/0. And, lagyan natin ng IP address yung nakalagay dyan na 192.168.3.1.3 pala. Tapos, ilagay natin yung ating subnet mask na 255.255.255.0. Ang lagyan natin ng no shot down para no shot. Ayan. So, ngayon, ilagay natin yung ating loopback. So, kung makikita natin, up yung ating interface. So, exit natin, interface loopback. Tinap ko lang tapos 1. Tapos, lagyan natin yung IP address na 88 tapos 255.255.255.0. No shot. Ilagay ko lang yan. And tapos na tayo dyan sa area na yan, except yung ating routing. So maglagay na ako ng routing. So router OSPF OSPF 100. Tapos lagyan ko ng router ID kasi nagko-complex sila. So router ID, maglagay ako dyan ng lagyan ko dyan ng 2 kasi router 2 para meron tayong ano, so yan. Tapos, lagyan ko na yung ating network na default route na lang ilagay ko para 0 tapos lagay ko rin ng default route. Tapos 0 din, tapos area 0. So tapos na tayo dito and sana ako mag-save. So punta tayo dito sa router 1. Then nagbukas na ba? So, yan. So, router 1, ganun din, mag-assign tayo ng IP address sa interfaces. So, punta tayo dyan sa interface path ethernet 0/0. Lagyan natin muna yung config T, tapos interface F 0/0
0, tapos lagyan natin yung IP address na 192.168.1.2, tapos yung kanyang subnet mask na 255.255.255.0. No shot natin. Then, ilagay ko lang na mag-exit lang ako, tapos enter natin yung ating loopback. So, up na yung ating interface. LO, tapos 1, tapos maglagay tayo ng ating loopback. Dyan ay 88, IP address pala. IP ad, tapos 888, tapos yung ating subnet mask na 255.255.255.0. No shot natin, wala namang mangyari kung lagyan natin yung word na no shutdown. So, maglagay tayo ng routing. OSPF routing, exit ko lang, tapos router OSPF 100, tapos ilagay natin yung ating router ID kasi nagko-complex sila dyan dahil nilagay natin 8888. So, saan nadidetect niya pag hindi tayo naglagay ng router ID manual ay merong complex yung ating router ID kasi loopback yung kinukuha. So, maglagay tayo dyan ng 1111. Then, yung ating network na default route, network type nyo or tinap ko lang tapos nag-autocomplete. Then, yung ating network na ilagay ko lang ng default route. Then, 0. Then, area 0. So, tapos na tayo sa configuration ng interfaces. Tapos na tayo mag-assign ng interfaces, kasama yung loopback, tapos yung ating router na OSPF route. So, tapos na tayo sa area na yan. And hindi pa tayo nakapag-assign ng, by the way, tapusin ko na lang to. Lagyan natin dyan yan para, anyway, hindi naman kailangan. And punta tayo dito sa ating server. By the way, tapusin ko na lang dito sa configuration dito sa taas. So, explain natin muna. So, example, dito tayo sa server or si client. Dito si client. Nag-send ng traffic dito. So, ang scenario, ang ating default halimbawa dito ay 1.1. 1.2. Dito, 1.2 ay pag nag-down ito ay mawawala tayo ng internet connection because ang default natin ay 1.2. Dito naman sa other side, kung nilagay natin dito yung ating default route, yung ating default gateway dito na 1.3, kung nag-down naman ito, problema rin dahil wala tayong internet connectivity unless palitan mo punta ka dun sa computer, palitan mo ng default gateway, tatawagan mo yung finance, sabi na tumawag sa'yo, wala akong internet connectivity. So, punta ka dito, palitan mo ng default gateway para makakonect ka dito. Kung nag-down ito, palitan mo ito. So, meron tayong solution dito na yung HHRP virtual link. So, ilalagay natin dito ay maglalagay tayo dyan ng virtual link na yun ang magiging default gateway ng yung mga user. Kasi example, naglagay lang ako dito ng 3 PC o 2 PC isang server. Madali lang palitan ito. Kung sakali mag-down ito, palitan mo lang ng gateway na 1.2. Okay ng internet mo kasi dito na yung ano. Tapos paano kung 100? Paano mo mapapalitan yun? O 500 users. So, hindi kailangan natin ng gumamit ng other technology para mapadali yung ating buhay. So, kailangan natin ng virtual IP, HHRP na protocol para ito na yung kanilang gateway. So, kung ito yung on, ito yung kanilang gateway. Kung ito naman ang naka-close naman ito, naka-down, ito naman yung magte-take over. So, kailangan nating ilagay ito. So, both, kailangan, tandaan nyo, yung inyong network ay kailangan the same sila. I mean, within the range. Dito, 1.3, tapos 1.1, 1.2. Kung nilagay nyo dito, 2.1, tapos hindi sila gagana. So, dapat pare-parehas yan ng inyong network. Yung range ng inyong network, hindi pare-parehas ng IP. So, punta ako dito sa router 2. I-configure natin yung ating virtual IP, so HHRP. So, kailangan mo pumunta muna sa interface na to kasi dito natin ni-enable. So, exit ko lang. Punta ako dito sa interface na to. Ay, dito pala tayo sa router 1. So, anyway, punta muna ako dito sa router 2. So, exit ko lang. The same lang naman ang i-configure natin. So, punta tayo sa interface na to. Interface F0/0. So, ano natin? Tapos, ito yung kailangan nating i-enable.
So, standby, itab ko lang. Tapos, kung nilagyan ng question mark, ano yung gusto mo dito ilagay? So, ang gusto ko lagay dito ay yung group number 0 to 125. So, maglagay tayo dyan ng 1. Tapos, i-question mark mo ulit. Ang ilalagay natin dyan para ma-enable yung HRP ay IP. So, maglagay tayo dyan ng word na IP. Tapos, question mark. So, kailangan natin yung yung virtual IP na kailangan natin. So, ito yung gusto nating ilagay dito sa lab na to. So, 192.168.1.1. Tapos, enter natin. So, na-enable na yung HSRP sa router 2. So, punta tayo sa router 1 para ma-enable natin yung HSRP dito sa router 1. So, the same configuration lang. Punta tayo dyan sa interface F0/0. Tapos, i-type natin yung the same command na standby. Tab ko lang 1, tapos IP, tapos yung ating virtual IP na 192.168.1.1. So, yan. Na-enable na sa dalawang router. So, pag nag-ano kayo ng do show standby, hindi pa sila nag-converge, standby brief. Mayroon tayong word dito nakalimutan. Show. Ayan. So, yan. So, listening state pa. Yung active ngayon ay yung 1.3. Ito yon. Tapos, yung ating unknown, yung ating virtual IP ay, so, ating standby ay wala pa. Nag-i-initiate pa. So, usually, yung nakalagay dito, ito yung ating active. Tapos, local dito kasi local siya. So, i-check natin ulit. Ayan. Kung nakikita nyo, local natin ay standby. Yung standby natin yung local. So, pag nagpunta kayo sa router 2, ay makikita niyo yung standby, yung IP address nito. Do show standby brief. Ayan. So, kung makikita niyo yung standby natin dito, yung router 2. So, i-test natin. Maglagay muna tayo ng IP address dito sa ating mga users. So, sa server example, sa console, punta ako dyan sa console and mag-assign tayo ng IP address. Ngayon, dito sa ating mga user client, ay ilalagay natin ang kanilang gateway ay yung ating virtual IP. So, IP, mag-assign ng IP dito sa client IP, tapos 192.168.1. Ano ba yung IP na nilagay natin dito sa ating topology diagram? So, 100 tapos paglagay dyan ng subnet mask yan. Tapos yung kanyang default gateway na 1.1, 192.168.1.1. Ayan, enter natin. Ayan. So pag pining natin ngayon si Google dito, alimbawa dito sa iSpay, so ping 8.8.8.8.8. So yan, meron timeout kasi may yung ARP request. So yan, meron silang communication. So ngayon, pag trace natin kung saan nakakadaan yung ating traffic. So trace 8.8.8. Kulang ng isang 8. Ayan. Ayan. So ang ating route ngayon dito sa 1.3. Try natin dito sa mag-assign ako ng IP address dito sa area na to. So for testing purposes lang. IP. Tapos, anong nilagay natin yung 1.6.192.168.1.6 tapos 2/24. Actually, pwede ito 255.255.255.0. Then, yung inyong default gateway, ating default gateway na 192.168.1.1. So, yan. Pwede yan. Pwedeng /24. Tapos, pwedeng 255. So, yan. Checking for duplication. Yan yung ating IP. Then, i-ping natin continuous yung 8.8. Ping. Tapos, T88. Ayan. I think here. Try natin dito sa dulo. So, yan. Continuous pinging yan. So, i-try natin na i-shutdown natin kasi ang route natin ngayon, papunta dito. Dito si PC, papunta dito. So, i-try natin na i-shutdown ito. Kung hindi magta-time out si
PC kung meron siya pang connectivity. So dito sa R2, punta tayo sa interface na yan. Interface F0/0, tapos shut natin. Ayan. Nagreklamo na si Sharpie, na-detect niya na at saka may nag-down. So dito tayo sa PC na to. Ayun. Nawala yung ating nag-drop ng 1, 2, 3, 4. 4. Nag-drop siya. So i-check natin ngayon kung sinong active dito para ma-verify natin. Dito sa R1, tayo dyan na i-type natin dito. Yan. So, i-check natin kung sinong active. So, kung makikita nyo dito, yung active ay yung local. So, it means yung PC na to. Ayan. And pag tinurn on natin to, yung interface dito, i-check natin, R2. I-type natin dito, no shot. Ayan. And pag nagpunta tayo dito ulit, ayun, no shot natin yun. Try natin kung sinong hindi pa sila nag-converge. Yan. Nag-converge na yung OSPF. Check natin muna yung PC. Kung may nag-drop na packet, walang nag-drop. Ayan, walang nag-drop dito. Kanina 'yon. So balik tayo dito ulit. Sa router 1, check natin ulit. Kanina nakalagay dito local ay active local. So arrow ko lang. So standby ngayon yung router 3. Okay. So ang gagawin natin ngayon ay si router 3 yung high-speed internet natin. So, paano natin gagawin? Paano natin ibalik doon to? Paano natin siya i-control? So, kailangan taasan natin yung priority. Kasi, naging priority si router 1 dahil yung kanyang priority ay 100. So, actually, the same lang sila ng priority sa R2. So, itaasan natin yung priority ng R3 para yun ang ating prepared. Halimbawa, yan ang malakas na internet natin. So, dyan yung prepared natin. So, yan ang taasan natin dyan. So, punta tayo dyan sa router 2. Tapos, i-type natin na command na to. Enable natin yung preempt. So, punta tayo sa interface na yan. Interface F0/0. Tapos, standby 1 preempt. Tapos enter natin. Tapos type natin ulit na standby. Tapos 1. Lagyan natin ng priority. Tab ko lang. Tapos lagay ko ng 120. Kasi kanina default ata if I'm not mistaken 110. Check ko lang dito. Yes, 100. So ilagay natin ng mas mataas na priority ito. Saan ba yun? Ayan. Enter natin. So i-check natin ngayon. Na-detect niya. I-check natin ngayon, kanina yung ating standby ay ito. So, i-arrow up ko lang kung nag-converge na. Yun, kung makikita nyo, active na siya. And i-troubleshoot natin dito sa PC. Ayan, walang nag-drop na packet. Then, i-shutdown natin ito ulit. So, si router 2, shutdown natin yung interface na yan. Shut. Ayan. So, punta tayo kay PC. May nag-drop na packet. 4. 1, 2, 3, 4. Yan. Okay. Tapos, check natin dito ulit sa R1. Siya ulit ang active siguro. Yes, siya ang active. Siya ang active. So, i-check natin ngayon. Pag no-shot natin ito, kung babalik siya dyan, dapat babalik siya kasi siya ang priority pag nag-detect niya na on na yun, hindi siya superior. So, lagyan natin dito no-shot. Ayan. So, pag may nag-drop na packet, wala. So, pag nagpunta tayo dito, dapat siya yung, kung makikita nyo guys, ito yung ating bumalik siya doon kasi na-detect niya na si R2 ang superior. So, siya nilagyan natin ng mas mataas na priority. So, kung mas malakas ang internet nyo dito sa router 2, yun ang ilalagay nyo na mataas yung priority. So, hanggang dito lang and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.